Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating bidyong panonoorin at gagawin po ngayon ng reaction ay mula po kay idol nating si Melbs Castle. Title po nito, China Missile Warship nag-warning shot ba? Pinagbantaan tayo kung di susunod sa utos ng China. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng reaction video. Reminder lang po, no, road to 100k subscribers na po tayo, at kung ma-reach po natin ang 100k subscribers, magpapa-giveaway po tayo ng cellphone. Kaya stay active po dito sa ating channel. Siyempre mag-subscribe at like na rin po kayo sa ating video. Simulan na po natin to. Let's do this. Masahol pa sa hayop ang pag-uugali ng mga Chinese. Yan ang inanunsyo sa panibagong presscon na naman ng PCG. Puro presscon ano? Dito sinabing inabot raw ng 12 oras o 12 hours bago ma-rescue ang naputulang daliring sundalo. Grabe. Kung hinaras raw ng China ang resupply mission, mas matindi raw ang pinagdaanan ng Philippine Coast Guard na pangaharas mula sa PLA Navy warship. Yes, isang missile warship raw ng China ang sumalubong sa kanila. Grabe. Dito pinagbantaan raw na kung hindi sasabihin ang kanilang pupuntahan, mapipilitan raw ang Chinese warship na gumamit ng pwersang militar. Ayun na nga, alam nyo naman na natin yan, yung China ay wala pong nire-respetong soberanya natin yan, no? Kahit po sila po talaga ang nagtitrespass at sila po talaga gumagawa ng masama dyan, lalo po sa Ayungin Shoal, lalo nung huling nangyari, no, na talaga pong kinuyog po tayo dyan, yung mga PCG po natin, talagang kinuyog nila, at yun na nga, may naputulan na nga ng daliri, ay talaga pong nag-aantay po tayo talaga ng sasabihin po ng ating gobyerno, dahil sa dyan ay sa tingin ko po, no, yung sa akin lang po, no, ay nalabag na po talaga po yung MDT dyan. Pero sabi nga po ng Malacanang ay hindi pa po talaga ma-i-invoke po ang MDT dahil po sa nangyari na yan. Pero tayong mag-aantay na lang po talaga tayo kung ano pong action talaga ng gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos dyan, no. Simulan natin to. Mapipilitan raw ang Chinese warship na gumamit ng pwersang militar. Dito sinabi ng Philippine Coast Guard na may re-rescuein lang daw sila. Doon pa raw pinayagan ng PCG. So tayo pa ang nagpapaalam sa China ano? Yun talaga yung masakit na katotohanan, na tayo pa po ay nagpapaalam, no, sa ating sariling teritoryo o soberanya. Maling-mali po talaga yung tutusin, sila po talaga ang trespassing. Pero po yung nga pong talagang problema po talaga natin dyan ay maximum tolerance po talaga ang iniutos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po talaga, kahit po talaga tayo po ay makuyog at masaktan dyan, ay wala po tayong magagawa. Dahil po naka-maximum tolerance nga po tayo. Sobrang kabastusan nito sa ating sariling teritoryo. Coast Guard did the rescue to the injured personnel. It took us more than 12 hours to retrieve yung mga injured personnel natin on board BRP Sierra Madre. That was 10 a.m. No? And then we only we were able to retrieve the damaged rig around 12 noon. Grabe. So it took us 2 hours for us to really safe keep itong damage natin na rig. Para sa akin talaga, no, kung siyempre sa loobin ko to, no, at aking opinion to, hindi tayo pare-pares ng opinion. Para sa akin po talaga, hindi na po ubra talaga ang maximum tolerance dyan po, no. Kailangan po para sa akin, kahit po sana pumalag tayo, kahit po water cannon. Hindi naman po siguro magsisimula ng gera kung naki-water cannon tayo. Kasi po talaga pong naargabyado na po tayo dito, no. Tayo po lagi ang nasasaktan, tayo po ang, kumbaga, yung mga equipment po natin, yung mga rubber boats, talagang binubutas po talaga nila. Kumbaga, talagang sobra-sobra po nakakaawa at argabyado na po tayo dito sa sitwasyon na to. Dito po sa Ayungin Shoal between China. Real talk lang po yan, no? I-comment nyo na lang din po sa baba kung ano po sa loobin nyo, kung okay rin po ba sa inyo na wag na pong mag-maximum tolerance. 2 hours for us to really safe keep itong damage natin na rig. And then for the AFP personnel who were injured, it's only around 10:30 nang nakuha natin yung mga injured natin na AFP personnel. It's because despite of our coordinating efforts, no, to the Chinese Coast Guard to retrieve the injured AFP personnel, we were still subjected to dangerous maneuver and harassment from the Chinese Coast Guard, and not just the Chinese Coast Guard. No? We were also
harassed by PLA Navy vessels like the Hubei class missile boats. Sipin nyo, di ba? Oh, missile boat na po yan. Ibig sabihin, pandigma na nila ang pinanghaharas nila sa atin. Na mismong sa teritoryo nang naman na tayo, no? Magre-resupply mission lang o magre-rescue nga lang tayo. Na sila rin naman ang may kagagawan nun. Di ba? Kaya nasugatan yung ating mga AFP na nandoon, di ba? Kumbaga sila po talaga ay wala po talagang respeto. Kumbaga yung mga ganong rescue po, kailangan po yun eh. At unang-una po, lagi ko pong sinasabi, no? Extension po ng ating bansa, ang ating mga barko o mga bangka na yan. No? Tututusin, hindi po nila dapat ginaganyan yan. Respect po dapat ang meron dyan. Pero po talaga, ang Chinese Coast Guard po ay wala pong respeto. O mainly China. No? Wala po silang respeto. Talaga pong ginagawa po nilang gusto nila dyan para po tayo talaga ay maharas. No? At ang punto po talaga dito, ginagawa po lahat ng China yan para po talaga po tayo ay maprovok at talaga pong magdesisyon po ang ating Pangulo na talaga pong makipagsabayan na po talaga dyan. Yun po ang gusto talaga ng China, tutuusin. No? Na talaga pong bumigay ang ating Pangulo na kumbaga sa trick nila yan eh, kumbaga panilin lang nila yan, no? Gaganyanin tayo para magdesisyon ng ating Pangulo na pumalag na talaga. Act of war, kumbaga. Pero ang ating Pangulo kasi talaga nag-iisip, no? Pero po yung sinasabi ko po sa akin, no? Hindi naman po siguro magbibigin ng gera o magsisimula ng gera kung tayo po talaga ay papalag kahit man lang water cannon, no? Kasi po, kumbaga minor lang po yun eh. Lahat po ng bansa po talaga na nagkaroon ng conflict ang China ay pumalag po talaga. No, Japan, Vietnam, Indonesia, Taiwan, talagang tinataboy po nila yung mga Chinese na yan, no, nang winawater cannon din po nila yan. Pero po hindi naman po nagsisimula ng gera ang China. So para sa akin po talaga ay hindi po talaga nauubra ang maximum tolerance. Kaya syempre ang ating Pangulo nag-iisip po yan, hindi po yan basta-basta magdidesisyon. Pero para sa akin po hindi naman po siguro magsisimula ng gera kung tayo po ipapalag ng water cannon. No? Pero ang strategy po talaga ng China ay talagang ipoprovok po tayo ng ipoprovok hanggang sa mabibigyan na po ng dahilan, no, na magsimula ng gera kung magdidesisyon ng ating Pangulo talaga na pumalag in act of war po talaga, hindi lang po yung depensa. No? Pero po ating Pangulo talaga matalino, no? Hindi po yan basta-basta talaga magdideklara ng kung ano mang sasapit po talaga ng gera. I think you already had your own sources. It was already released to the media na ang rubber boat, ang rig na ginamit natin was actually harassed by the Chinese Coast Guard rigs. We had the hard time to outmaneuver them and even to convince them to allow the Philippine Coast Guard rig to retrieve our injured AFP personnel. Yun ang masakit na katotohanan eh, no? Talagang magre-rescue na nga lang tayo na sila rin na may kagagawan, pero kailangan pa natin magpaalam sa kanila. Which is yun nga, di ba? Nagpapakita po sila ng lakas talaga dyan eh, sa West Philippine Sea. Kumbaga talaga pong hinahadlangan po tayo talaga. Isipin nyo po, no, kung tayo po ay hindi na mahinang bansa, hindi po tayo basta-basta gaganyanin yan ng China. Kung tayo po talaga ay bansang pumapalag po talaga, hindi po nila basta-basta po gagawin yan. No? Alam po kasi nila na ang gusto po talaga ng ating bansa ay demokrasya. Gusto po ng ating bansa ay peace. No, na hindi po tayo basa-basa po talaga lalaban po ng pisikalan dyan sa West Philippine Sea. We were also coordinating with the Chinese Coast Guard, informing them that there are injured AFP personnel on board BRP Sierra Madre and that we intend to carry out a medical evacuation. But still, despite of that advisory and radio call on the part of the Philippine Coast Guard vessels, we were still subjected to those harassment from the PLA Navy and the Chinese Coast Guard. Well, there is no specific guidance or instruction from the Chinese Coast Guard that we cannot retrieve. But as far as our radio communication with the Chinese Coast Guard is concerned, we are the one telling them that we are going to carry out a medical evacuation. I think detaining them is not the proper term, no? Kasi they are on board BRP Sierra Madre naman. I think the challenge then for us is to get those who are injured so that we can bring them to Palawan for medical attention.
Ayun lang po ating pong nasaksiyan po itong video po ni Melvs Castle. Kaya po ano pong i-comment nyo po sa na to, no, sa sitwasyon po na to na talaga pong tayo po ay nahaharas po talaga ng Chinese Coast Guard. Sipin nyo, no, magre-rescue lang po tayo ng ating mga sugatang sundalo na sila rin naman po ang may kagagawan. Ay talaga pong hinahadlangan pa rin po talaga tayo ng China. Sobra na po talaga to, kaya para po sa akin talaga ay hindi na po uubra po talaga ang maximum tolerance kasi po lagi na po mangyayari yan kasi po alam na po ng China hindi po sila papalag, hindi papalag tong Pilipinas kahit na nasasaktan na sila. Yung pangulo nila hindi uutos siya ng ganito. Gawin pa rin natin yan kasi hindi naman wala namang feedback sa kanila yan na kumbaga wala silang kumbaga angry, hindi sila angry na ginaganyan sila. Kumbaga okay lang sa kanila na ginaganyan sila. 'Di ba? Ganun po yung magiging diyan, kumbaga mamimihasa po talaga ang China diyan sa paggaganyan sa atin. At yun nga po, no, sinasabi rin po ng China no, sa press conference sila na wala daw po silang maling ginawa doon. Wala po silang kumbaga intense na ginawa. Kumbaga nasa rulebook pa rin daw po nila yon, no? Yung kanilang ginawa po sa atin sa mga AFP natin doon sa Ayungin Shoal doon sa BRP Sierra Madre. Isipin niyo na po tulan na ng daliri, kumbaga nasa rulebook pa rin daw ba yun. Mga hunghang talaga tong mga hindot na to eh. Ayun lang po, no, see you all sa susunod. Yun nga, remind ko lang po, no, 100k subscribers, road to 100k subscribers na po tayo. At pag na-reach po natin ng 100k subscribers, magpapa-giveaway po tayo ng cellphone. Kaya stay active po dito sa ating channel, mag-subscribe ka and like para po may chance ka na baka ikaw po yung makakuha po ng ating ipapag-giveaway sa ating 100k subscribers. Yun lang po, no, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.